sige. Sino po dito naniniwala na tayo po ay sinamahan ng Diyos all throughout this year? Amen? Sino po naniniwala na sinustain tayo ni Lord all throughout this year? At kung naniniwala ka, awit tayo ng papuri sa Panginoon dahil deserve niya po ang lahat ng ito. Amen? You gave me courage to believe that all your goodness I will see. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, oh, to you I lift my offering and set my heart on higher things. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? Where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, sige, sa oras na ito, i-declare natin na tayo ay nananatiling nakatayo dahil sa biyaya at grasya ng Panginoon. Amen? Right now we will sing, I'm still standing, I'm still standing, I'm still standing, I'm still standing, but by the grace of God, I'm still shouting, I'm still shouting, I'm still shouting, but by the grace of God, and I'm still jumping, I'm still jumping, I'm still jumping, but by the grace of I'm still standing, I'm still standing, I'm still standing, I'm still standing, but by the grace of God. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. Sing, you are good all the time, and all the time. You are good,
Sing it again, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, Lord, you are so good. Minsan pa, sabay-sabay po nating awitin. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy Endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, let's sing. Sing. You are good all the time. All the time, you are good. Sing, you are good. All the time, all the time, you are good. Sing, you are good. All the time, all the time, you are good. You are good all the time, and all the time you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For the last time, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Sabay-sabay po tayong lahat. You are good. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Wala pong bayad yan. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Church, as we continue to worship our God right now, I just want to remind all of us one simple truth. And that is, God is always on time. Never na late ang Panginoon. Minsan naiinip lang talaga tayo na, Lord, kailan ka ba sasagot? Kailan ba maayos ang buhay ko? Kailan ba maayos ang finances ko, ang pamilya ko? But you know what? Never tayong iniwan ng Diyos during those moments. He is always with us. And God is with us. Lagi siyang nandyan para i-save tayo, para i-rescue tayo. And I want you to know right now na never na late ang Diyos, not even once.
So right now, as we sing this song, let's say to the Lord, I may not always understand, but right now, I will worship you because I trust you. This is my song, Lord, from the bottom of my heart, Lord God, because I believe that you are here and that you are always on time. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. And I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. Yes, you are. You were always, always, always on time. Oh, how you sustain me, Lord. You were always on time, oh God. Never late, not even once in the lives. Oh, you were always on time, oh Jesus. How you carried us, how you save us and sustain us. Yes, yes you are, God. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it, never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it, never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it, never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it,
You were right there beside me. You were always on time. You were always, always, Always on time. you were always, always, always on time. 'Cause never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, Never been a minute. never been a moment that you were in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment. Come on, continue to declare. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, Never been a minute. never been a moment that you were in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was lost in the world. Come on, church. But I never went on. Ni minsan hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. Yes, you are. You were always, Always, always on time. you were always, always, always on time. You were always, always, always on time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, let's worship our God right now. He is worthy to be praised. Hallelujah. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve
You're the name. Come on, exalt natin ang Panginoon. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Come on, church, exalt the Lord right now. Deserve ng Diyos na itaas mo siya sa oras na to. You're the name above all. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Come on, just the voices. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Lord, thank you so much for your presence, oh God, right now. Salamat po dahil alam po namin na pinuno mo ng presensya mo ang lugar na ito, Panginoon. And right now, Lord God, nagpapasalamat po kami because truly, Lord God, napakabuti mo. Ikaw ay tapat at wala kang kapantay at katulad sa aming mga buhay. So right now, Lord, itataas ka namin dahil deserve mo ang lahat ng ito. Deserve kang papurihan. Ikaw na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Deserve mo lahat, Panginoon. Ang pagpupuri namin, ang pag-aawit namin, Panginoon, ang pagpalakpak namin ay deserve mo, Diyos. So right now, Lord, pinupuri ka namin, itinataas ka namin, oh Jesus. Ito po ang sama-sama namin pagpupuri at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, good morning, Live Giver fam. Palakpakan naman po natin yung worship team natin, no? Grabe, sobrang lakas, powerful ng worship natin. Again, good morning. My name is Roland Hernandez from Binyan Warriors Satellite, and I am here to share my life-giving story. I grew up on a very religious church family going as a Roman Catholic. And as early as 5 years old po, I was already introduced sa pagsuserve and ayan po, muntik pa pong maging pari yan. Kaso sabi ko po gusto ko mag-asawa. Yan. Kaya hindi natuloy, no? But even though I was raised to read the Bible, pray all the time, and be a good boy, it didn't stop me, nilakaran po yung mga maling daan. Sa murang edad po, ako po ay naging alcoholic, a chain smoker. I did a lot of drugs and sobrang war freak ko po nung time na yan. I always end up being detained po sa iba't ibang barangay and sometimes po in jail. And noong mga panahon po na yon, I was already an athlete, a coach in different sports, and a licensed professional fighter. I've fought po in the sanctioned fights and even underground kasi po gusto ko lang po ng sakit ng katawan. Kaya grabe na lang po yung takot ng parents ko before kasi po baka isang araw may tumawag na lang po sa kanila na patay na po pala ako. Year 2012 po when I got born again. And after a year, I went to Bible college. I almost graduated pero po sobrang tigas po talaga ng ulo ko. And nagloko na naman po tayo. And that's when I decided na hindi na ako tatanggapin ng Lord. Until one night, during one of my darkest moments, nakita ko po yung Bible ko and I started opening it, reading it, and praying again. I knelt down and I fully surrendered everything sa Panginoon. And dito ko na po nakita
natagpuan ang Life Giver. Aminin ko po, no, before po ako napunta sa Life Giver, hindi ko po talaga makuha yung concept ng giving, ng tithes, ng offering, lalong-lalo na po ng first fruits. And if there's one thing na hindi ko po talaga kayang isuko sa Lord, that's my finances. Kaya pala, I used to struggle before with my finances kasi hindi po maayos yung giving ko. And I thank God po na nagtuloy-tuloy po ako sa discipleship, na involved sa ministry, mas naintindihan ko na po doon yung power ng giving. And doon po sa church na to, doon ko po na-meet ang aking asawa, doon ko po na-meet si Angel. After 2 months po, na nakilala ko siya, we got married sa isang intimate wedding. We allocated a budget na kaya namin, pero during and after po ng wedding, siksik, liglig, at umaapaw po yung blessings ng Lord sa amin. But just like any other marriages po, hindi po siya madali. Lalong-lalo na po in terms of our finances. But my wife, si Angel po, lagi niya po kami nare-remind dalawa na magbibigay at magbibigay kami sa Lord. Lagi po namin binabalikan yung mga times na nagsuserve po kami sa Life Giver Central po, sa QC. It's from Laguna, from dito po sa San Pedro, going to Quezon City. Lagi pong prayer namin mag-asawa kasi wala po kaming pera. Lord, sana kahit pamasahi lang po for Sunday para makapag-church kami. And by His grace po, never po kaming nawalan. Also po, nung time na emergency C-section po si Angel, nung pinanganak po si Mika, the bill shown to us was 100,000. Hindi po namin, wala po kaming pera, hindi po namin pinlano mag C-section kasi sobrang laki po talagang halaga. But God has a plan for us. Ginamit niya po yung church and napakadami po pong tao para mag-seed po sa amin. And praise God po, kita naman po natin kung gaano po kasigla yung baby namin. But there's more po. Sa mga hindi po nakakaalam, I am a fitness coach and may pinakita po sa amin mag-asawa si Lord this year, early this year lang po. The church and the whole world is struggling with their health and fitness. Napakadami pong chronic diseases, napakadami pong mga cases ng obesity. Tapos yung mga tao po na may diabetes, high cholesterol, and high blood pressure, pabata po ng pabata. Bata pa lang po naka-maintenance na. So why not, sabi po namin, spread the knowledge of fitness para sa lahat to build a fitness ministry. I tried to enroll sa isa pong course sa US on creating a fitness ministry but unfortunately po, sobrang mahal po na kasi dollars po yung presyo niya. So pinag-pray po namin, iniyak po namin mag-asawa yon. And then, the day after, I saw a message from the course manager. Sabi niya po sa akin, binigay niya po sa akin yung package, yung course, for free. Sabi niya sa akin, I know you'll use it for the right reasons. God bless you and your family, brother. I pray that your ministry thrives and helps a lot of people by pointing them to Christ and better health. And here we are po. Every Sunday po, I think, sa church po natin, the first ever, here in the Philippines, first ever fitness ministry po. Building a stronger church, healthier and fitter ministers, willing to serve and maximize their season, and worshiping God through movement and strength. And lastly po, last October po, nito lang po, nawalan po ako ng work without any reason at all. Pero po, answered prayer kasi pinalitan po kagad yun ng Lord. I am now working on a Christian fitness coaching company in the US. And we help clients understand what biblical and Christ-centered health and fitness truly is. And yung first salary po namin, ginamit po namin yun for our first fruit. Hindi po dahil obligado kami or pinilit lang kami, but because this is one of our chosen response to God's love, mercy, and faithfulness sa amin. And as I look back po sa lahat ng pinagdaanan namin ni Angel, lahat po ng seasons, lahat po ng miracles, nas na-realize ko po na hindi po pera ang hinahanap ni Lord, kundi puso. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Hindi sinabing honor the Lord with your leftovers. Sabi first, yung best, yung unang bunga. And may promise po doon sa verse 10, sabi, your barns will be filled with overflowing. Church, totoo po to. Sinaramdaman at na-experience na po namin yun ng paulit-ulit po. Because every time we gave, not out of pressure, pero po out of trust, God met us sa point ng pangangailangan namin. Kaya po today, if kinakausap ka ni Lord to step out of faith, I encourage you and I want to tell you, God will never ask you to release something
na hindi niya kayang palitan ng mas maganda. We don't give to get. We give kasi po worthy siya. So church, as we give today, let this be our worship, our surrender. So meron po tayong mga envelope dyan. No? Pwede po natin hawakan, taas po natin. Let's bow down our heads and let's pray. Lord, we honor you today with our first and our best. Thank you for every blessing and every opportunity that you've placed in our hands. As we give, Lord, teach us to trust you deeply, not just with our words, but with our resources. And may this offering be an expression of our gratitude and our faith. Ang sabi niyo nga po doon sa inyo salita, no, may our barns be filled and our lives overflow with your goodness. And Lord, lahat po ito binabalik po namin for your glory. In Jesus' name, amen. Ayun po. So, may mga ushers po tayo. Mag-assist po sa atin. So, live giver, let's give. Ayan. Tapos sa online naman po pala, nakapost po sa ating screen ang ating mga bank account sa AUB and GCash. Okay, so hindi ko na po ito patatagalin. Introduce ko na po ang ating preacher for today. Sobrang honored po ako na i-introduce po sa atin ngayon tong umaga. Ito pong pinaka-pogi, pinaka-macho, sobrang anointed po na pastor ng Muntinlupa Satellite. Ayan, si Pastor Brian Bombay. Ayan. Good morning, Life Giver family. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alright, sige, malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen. And let us also appreciate our worship team. Sino na-bless sa ating worship po kanina? Ang ganda po ng worship leader, tama? Pakilala niyo po ako mamaya. Po. Di ba, palakpakan po natin ang Lord. Same thing po sa nag-exhort po ng giving. So, si Kuya Roland, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, wag po kayong mahiya, wala po yung bayad. Amen. And all the minister po na kanina pa po naglilingkod simula kaninang umaga, first service until now, no, purihin po ang Panginoon sa buhay ng lahat. Amen? Amen. So today marks the first Sunday of the last month of year 2025. Grabe. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakapamasko na. Nakapamasko na ba? Sabi niya, wala pa nga to pas eh. Ano pa lang eh. Basic lang. Tama? Tama? Oo. Amen. Okay na po tayo? Alright. Ayan. So, singot nga sa kanan. Amoy Pasko. Sa kabila. Uy, amoy pas. Pas muna sa ligo kasi malamig. Biro lang po. Amen. Siyempre, mabango yan at nag-ready yan kasi may date sila ni Lord ngayon. Amen po ba? Amen. Sige, before we start, tayo pong lahat ay tatayo. Lalapit tayo sa Panginoon. We will bow our heads and we will pray. Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan ka po namin ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, again for a chance na kami po ay sama-sama makapagpuri sa iyo, Panginoon, maitaas ang pangalan mo at makapag-aral ng salita mo. We pray, O God, that you move this morning for every heart of people, Panginoon, na kasama po namin physically and kasama po namin online. And we pray, O God, that the Holy Spirit today, this morning, is free to move sa puso ng bawat isa. Let your word, Lord, ay hindi lang po maging motivational, but be your word, be like transformational word, Panginoon, na babago po ng buhay ng mga anak mo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, bago ko umupo, sabihin mo sa katabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Amen. Ayan. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. So, question po. Naniniwala ka ba na minsan ang pinaka-importante or life-changing na message na pwede magbago ng buhay mo ay marireceive mo or matatanggap mo from the most unexpected places or scenario? Naniniwala ka ba? Para mas maintindihan po natin, ano ba yung ibig kong sabihin? So meron po mga tao na nakukuha nila yung magandang life lesson sa buhay nila. Minsan hindi sa loob ng classroom, hindi sa loob ng company, kundi sa panahon na sirain ng Lord yung mga plano nila at matuto silang magtiwala sa Kanya. Tama ba yun? Amen ba? Minsan, yung good advices ay hindi nanggagaling sa isang pinakamalapit mong kaibigan. Pero minsan, or madalas, yung good advices na natatanggap mo ay galing sa lola mo na nakaupo lang nagkakape tapos bigla kang kinausap. Tama ba yun? Amen. Tama po ba yun? Amen. So, minsan, or madalas, mangyari po sa atin yung mga hindi inaasahang bagay. Sino po dito ang nasubukan niya na sumakay siya ng jeep?
Amen. Lahat naman po siguro nagko-commute, no? Tapos pagsakay mo ng jeep, pagtingin mo sa bulsa mo, kulang yung pamasahe mo. Sino po nakasubok niyan? Taas po ang kamay na nag 1, 2, 3. Siyempre, wala nga amin. Nasa church po kami, pas. Wala po yan. Alright? So, dahil problema ka ngayon, kulang yung pamasahe mo, paglingon mo, pagtingin mo sa billboard, may nakita ka nakalagay, God will make a way. Life-changing po ba? Life-changing? Amen, life-changing. Tapos nung nagbayad ka, nung time, okay na to, kahit kulang magbabayad na ako. Tapos nung magbabayad ka na, pagtingin mo sa driver, magkakilala pala kayo. So ano nangyari? Hindi ka na nagbayad, libre ka na. Palakpakan natin ng Lord. Di ba life-changing? Simpleng senaryo lang po, pero pwede pong magbago ng buhay. And lastly, sino po dito minsan dumating sa time ng buhay mo na nahihirapan ka tumawid sa kalsada kasi meron mga sasakyan na ayaw magpatawid? Di ba nakakainis po yun? Di ba? Tapos nung buo na yung loob mo, sabi mo, tatawid na talaga ako. Pagtawid mo, may makikita ka nakasulat, baliwag. Ayan. Lechon manok. Ayan. Palakpakan po natin ng Lord. Gising pa ang life giver. Amen. So ano po yung ibig sabihin ko dito mga kapatid? Life teaches us through the unexpected. Tama po ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga senaryo ng buhay natin na hindi natin inaasahan. Minsan mukha lang ordinaryo, no, mukha lang normal, no, na mga nangyayari sa atin to, minsan mukha lang magulo, minsan mukhang marumi at hindi natin maintindihan. Pero minsan, dahil sanay na tayo at bago sa atin at parang kahit feeling natin na sobrang inconvenient na mga bagay na to, hindi natin nare-realize na pagdating pala sa dulo, laging merong baong malaking mensahe na babago ng buhay mo. Tama? Madalas gamitin po ng Panginoon ang mga delays, disappointments, mga wrong turns ng buhay natin, even yung mga uncomfortable situation na meron po tayo. Para ano? Para makita natin na still, even sa mga negative situations na meron po tayo, laging may nakatagong mensahe behind that. Tama po ba yon? Tama po ba yung life giver? So umamin man po tayo o hindi, marami pong pagkakataon sa buhay natin na ayaw natin ng mga unexpected places. Tama? Pero alam nyo po, sa mga unexpected places, dito po madalas pinipili ng Panginoon na kausapin tayo. Amen? The unexpected places become unforgettable places. And the uncomfortable moments becomes unforgettable revelation. Bakit po? Kasi po ang Panginoon, hindi lang siya basta nangungusap sa loob ng simbahan. Hindi lang siya nangungusap sa stage, sa retreat, or even sa mga perfect situation na meron po tayo. Because He speaks even in your quiet, messy, and ordinary moments of life. Ganun po nangungusap ang Panginoon, kaya lang nakakalungkot, marami pong pagkakataon na kinakausap ka ng Lord sa mga messy moment mo, pero hindi mo siya pinapakinggan. May kausap pa po ba ako dito? Amen? Amen? Sino po dito aamin ngayong umaga na siya po ay nasa unexpected places nila? Baka mamaya, nasa place of waiting ka ngayon, meron ka mga bagay na inaantay. Okay, baka mamaya nasa place of confusion. Or nasa place of transition. Baka mamaya ikaw naman nasa place of pain and place of pressure. Tama? Ito yung mga lugar na ayaw po nating tambayan. Mga negative yan kasi bakit namin yung tatambayan? Tama po ba? Pero what if, listen po church, what if kung yung mga lugar na yan sa buhay natin na ayaw nating tambayan, yan pala yung mga lugar na dyan po tayo kakatagpuin ng Panginoon. Ang tanong, aayawan mo ba? Tama po? Paano kung yung mga lugar na gusto mong takasan ay lugar kung saan naman gustong pumasok ng Panginoon? Ang tanong, lalabas ka ba? Amen? Lagi po nating tandaan that God sometimes hides His greatest message in the most unlikely place. Yun po ang ginagawa ng ating Panginoon. So this morning, dadalhin po tayo ng Panginoon sa isang unexpected place in the Bible. Alright? Isang lugar na ordinaryo, isang lugar na hindi napapansin at hindi gusto ng marami. At lugar na pwedeng sabihin din natin na undeserving. And one thing is for sure, na kung ikaw ang papipiliin, hindi mo din pipiliin tong lugar na to. Pero pinili po ng Panginoon. Sabi nga po sa nabasa ko, sometimes the message become louder when the place becomes lower. Amen? And our text this morning will be coming to the book of Luke, chapter 2, verses 1 to 20.
So sabayan nyo lang po ako. That time, no, nagbaba po ng decree ang Roman Emperor na si Augustus, no, na throughout the Roman Empire, okay, na dapat magkaroon po ng census. Kailangan po magpa-register ng mga tao. So ang ginawa po ng mga tao, that time lahat po sila ay nagbalikan, okay, para magpa-register. Bakit daw po kailangan magpa-register? May ayuda, 8,000 po, kailangan bumalik. Kailangan ng ano, ayan, biro lang po. So ang ginawa po nila, okay, ang ginawa po ni, nung narinig po ni Joseph ito, ang ginawa niya, okay, because siya po ay descendant ni David, so bumalik po siya para magpa-register. So habang bumabiyahe po si Joseph, kasama niya po ang kanyang asawa. Sino po asawa ni Joseph? Sino po? Sino po? Mary. No, that time engaged po sila. And that time po si Mary po ay buntes. No, habang sila po ay nandoon, no, kabuuanan na rin po ni Mary, kailangan niya na pong ipanganak ang kanyang firstborn. No, pagdating po nila doon, she gave birth to her firstborn. So ano pong ginawa? She wrapped him in snugly strips, so binalot po ng tela, okay, at inilagay po sa manger. Sabi mo nga, manger. Okay. So, dahil wala po silang ibang pwedeng maupahan para makapanganak po si Mary. So, and that night, no, habang meron po mga pastol, sabi mo nga pastol. Okay. So, meron po mga pastol na nasa field, no, okay, binabantayan po nila yung kanilang mga tupa. Alright, suddenly, meron po mga angel of the Lord na nag-appear sa kanila. Alright, so dahil merong angel, first time mo makita, ano mararamdaman mo? Ano po? Siyempre, the shepherds were terrified. Natakot po sila. Pero that time, nireassured po sila ng mga angel. Sabi po ng angel, don't be afraid. Huwag kayong matakot. I bring good news that will bring great joy to all people. Yes, pinanganak ang Messiah. Ngayong araw din na to, ngayong gabi din na ito, pinanganak ang Messiah sa city of David. At marerecognize mo ang batang ito, saan? Pag nakita mo ang isang bata na nakabalot ng tela at nakalagay sa manger. Then suddenly, okay, pag akyat ng mga angels, no, habang kumakanta sila ng glory to God in heaven and peace on earth with whom God is pleased. Alright, ano pong ginawa ng mga shepherd? Hindi na po sila nagdalawang isip. Sabi nila, let's go to Bethlehem. Tignan natin, no, kung ano talaga ang nangyari. No, kung ano sinabi sa atin ng mga anghel. So, pumunta po sila in the village at nakita po nila dun si Mary at si Joseph. Okay? And there was the baby lying in the manger. Ulit, sabi mo nga ulit, manger. Amen. So after seeing him, the shepherd told everyone, no, what had happened and what the angel had said to them about this child. At lahat po na nakarinig ng story ng shepherd were astonished. Lahat po sila ay namangha. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. So the shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Come on. This morning, alright, our title, okay, labas po natin yung title, The Message of the Manger. Are you excited, Life Giver Binyan? Amen? Mula sa isang lugar na hindi pinapahalagahan ng maraming tao, ay lumabas ang pinakamahalagang mensahe na kailangan ng maraming tao. So what is the message of the manger? Hindi ko na po patatagalin. Number one, it speaks God's humility. Sabi po sa verse, she wrapped him snugly in strip of cloth and laid him in a manger because there was no lodging available for them. So while everyone is busy doing their thing, no, lahat po ng mga tao ay busy na makapagpa-register, okay, they didn't know silently in quiet of night a baby was born. Pero hindi lang po to basta-basta ordinaryong baby, kagaya ng katabi mo. Tingnan mo nga. Sabi mo, di na ako baby. Purihin ang Panginoon. No? Tong baby na pinanganak, alright? Okay? Tong baby na pinanganak po ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, and creator of universe. May kausap pa po ba ako dito? Pero ang pinili niya po ay isang sabsaban kesa sa isang palasyo, mansyon, or maging mamahaling crib. So ito po ang itsura ng manger. So ayan po ang itsura ng manger. Meron po ba kayo manger sa bahay nyo? Wala naman. Okay. Ang manger po ay pakainan po ng hayop at ito po ay madalas makikita po sa bukid. So ibig sabihin, yung lugar kung saan po pinanganak ang ating Panginoong Jesus, ito po ay marumi, amoy hayop, alright, hindi po siya sosyal. Hindi po siya pang My Day or pang Instagram.
Yun po yung itsura. Kung tutusin, kayang-kaya po ng Panginoon na piliin na magarbo at magandang paanakan. Amen po ba? Kung gusto ng Lord, kaya niya po yun. But this God that we all know, the highest, came and chose the lowest. From greatest to the least, the holiest God stepped into the humblest. Nagpakambaba po ang ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Tanong niyo po sa akin kung bakit? Because one of the best and great character po ng ating Panginoon is He is humble. Isa po sa pinakamagandang character ng ating Panginoon. Alright? Hindi po siya dumating dito sa mundong ito para i-impress ka, para i-impress ako, kasi dumating siya sa mundong ito para iligtas po tayo. Amen? Hindi po siya nag-demand na maglingkuran natin siya, but He came to serve. Para siya po ang maglingkod. So what does it mean, Pas? Ano po yung ibig sabihin niyan? Pinakita po ng kapanganakan ng Panginoon sa sabsaban that if God wanted to come near, He came low. Amen? Can you imagine po, God Himself stoops, nagpakumbaba po ang Panginoon para maitaas ka. Amen? Amen po. Lagi mong tatandaan, kapatid, na gumagalaw ang Panginoon sa isang lugar na mukhang maliit sa'yo, mukhang madumi sa'yo, at lugar na hindi mo maintindihan. Gumagalaw dyan ang Panginoon. Maybe some of you, patapos na ang taon, iniisip mo pa rin that you are not worthy. Nakarapat dapat pa ba akong lumapit sa Panginoon? Ang dami ko nagawang kasalanan, na magulo yung buhay ko, na madumi ako. Maybe some of you ganun ang iniisip. Patapos na yung taon, dinidiin mo pa yung sarili mo. Amen? Kapag ganyan ang nararamdaman mo, kapatid, ang kailangan mong gawin, balikan mo tong story na to. That si Jesus mismo, pinili niya ang isang lugar na alam niya na it is not worthy of Him. Amen po? Para maipakita niya mismo, no, na kahit siya ay Panginoon, willing siyang pasukin ng lugar na hindi karapat-dapat. Especially ang puso mo. Kamusta ang puso mo, kapatid? Amen? Huwag mong isipin na hindi kanya pwedeng gamitin kasi madumi na yung past mo, madumi na yung buhay mo, na komplikado ang buhay mo. Pero alam mo, sinasabi ng Panginoon, anak, kung nagamit ko yung manger, ikaw din kaya kong gamitin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Life giver, binyan, stop disqualifying yourself. Amen. Kasi hindi sinabi ng Panginoon na kailangan maging perfect ka muna. Amen. Kasi dun siya papasok sa mga imperfections mo. Amen. Kung ikaw siguro si Mary at nasa modern day ka, gusto mo kapag nanganak ka, alright, naka-ready na yung aircon. Amen, naka-ready na yung kama, 'di ba? Complete hospital setup, bayad na lahat, iiri ka na lang, ganun ang gusto mo. Nasa modern day ka eh. Tama po, may diaper na rin, naka-ready na yung powdered milk mo, nakanido ka pa, tama? Nidurog na bigas. Narinig ko lang po 'yan. Amen. Pero si Mary, na-imagine niyo po ba, nung pinanganak niya po ang ating Panginoong Jesus, wala po siyang ibang kasama doon sa sabsaban. Ang narinig lang po ni Mary, alright, ay tunog ng mga hayop. Habang umiiri siya, may kasabay na, moo. Tama? Habang umiiri siya, may kasabay, meh. Na-imagine niyo po ba? Di ba? Alam niyo po kung bakit? Kasi part po ng humbleness ng Panginoon, na piliin niya ang connection kaysa comfort. Yun po ang gusto ng Panginoon. Amen. Sabi po ni John Stott, the Son of God did not come into the world with royal pomp, but in a humble circumstances to identify fully with the poorest and weakest of mankind. So this means that Jesus' birth was intentional. Ibig sabihin, sadya po ito. The manger is God's declaration that no one is too low, too poor, or too broken to be reached by God's grace. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Amen po. So ano pong application natin? Mabuhay ng may pagpapakumbaba. Amen? Kung si Jesus mismo, binaba niya po yung sarili niya, dapat ikaw din. Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw din. Amen? Ano pa? Pangalawa po, maglingkod kahit sa maliit na paraan. Wag po sana tayong manawa na gumawa ng mga bagay kahit pa alam mo na hindi napapansin yung mga ginagawa mo. Pero alam mo, deep inside of your heart, na ginagawa mo to para sa Panginoon.
Amen? Pangatlo po, hayaan mong pasukin ng Panginoon yung mga broken places mo. Amen? Alam mo, wala pong wasak na nakaraan at walang maruming buhay pagdating po sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Amen? Number 2, it reveals God's accessibility. So sabi po sa verse, I bring you good news that will bring great joy to all people. Question, sino po dito ang masaya kapag na-invite po siya sa isang celebration na merong newborn baby? Yan, lahat yung masaya. Kasi di ba, feeling mo kapag na-invite ka, na isama yung pangalan mo sa invitation, you feel important. Tama po ba? Or you feel importanter? Or importantes? Di ba? Pakiramdam mo mahalaga ka kasi kasama ka sa invitation. Sample, kinuha ka bilang ninong at ninang sa binyagan. Sino po ninong at ninang dito sa binyagan? Taas ang kamay. Ayaw nila itaas yung kamay nila, baka dito daw inaanak nila. Amen po? Di ba sa handaan, ang dami mong nakain, tapos may take out ka pa. Tapos pagdating ng Pasko, nagtatago ka. Kaway-kaway sa mga instant ninong at ninang dyan. Amen po ba? Amen. So balik po tayo sa story. Dito lang po. Sa story po, nabasa po natin, no, after po mailabas ni Mary ang ating Panginoon, sino po ang unang-unang nakatanggap ng invitation at magandang balita? Sino po? Diba, hindi po sila mga hari, lalong hindi sila mga pare, at hindi po sila mga religious elite. At hindi po itong mga tao na to, hindi po sila mga influential na tao. Sino po ang nakatanggap? Shepherds. Ang mga pastol. Sabi mo nga, pastol. So bakit po kaya pastol? Kasi baka mamaya po, no? Baka mamaya po kasi kapag religious leaders ang nakatanggap ng balita, baka ganito po ang mangyari. Pagbaba ng angels, binaba yung balita, punta kayo dito, pinanganak ka Messiah. Baka mamaya, pag sila yung nakatanggap, ganito yung mangyari. Wait lang muna. Mag-meeting muna tayo, check muna natin kung pasok sa protocol. Tama ba yun? Consult muna natin yung pinakamataas bago tayo pumunta doon. I-review muna natin sa libro natin kung Greek ba yan o Hebrew. Nagigets niyo po ba ako? Pero pastol po ang unang nakatanggap ng invitation at mensahe ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi itong mga pastol, iba po yung response nila. Nung narinig po nila ang balita, ano po agad ang sinabi nila? Tara, tignan na natin. Yun po agad yung sinabi nila. Wala pong minutes of meeting, walang credentials. At lalong walang tanong kung deserve ba nila na sila yung unang maka-experience at makakita ng Messiah. Hindi na po sila nagtanong. Dahil ang mga totoong pastol, mabilis po yan tumugon at sumunod. Taas ang kamay ng mga pastol. Amen. Pastol ba ako? Amen po. Ang mga totoong pastol, mabilis po yan tumugon at sumunod. Sanay yan sa puyat, sanay yan sa tahimik, at sanay po yan mag-alaga. Amen po. Kaya alam nyo po, marami pong pagkakataon sa buhay natin na kahit nagtatampo tayo kasi late si Lord eh. Tama po ba? Meron po ba nagtatampo kasi late si Lord? Amen? Di ba? Pero gusto ko pong malaman nyo na hindi po late si Lord. Sino po naniniwala na hindi po nalilate si Lord? Amen. Hindi po nalilate si Lord. Lagi pong perfect timing si Lord. Sadyang hindi ka lang pastol. Pastol, bakit? Kasi busy tayo. Hindi tayo makakapunta. Amen? Binaba na yung message, narinig mo na, pupunta ka na lang doon, ayaw mo pa. Hindi ka makapunta sa sabsaban. Hindi ka makapunta sa manger. Amen? No wonder, kapag gusto mo ma-experience si Lord, hindi mo ma-experience. Kasi ikaw mismo, hindi mo tinutulak yung sarili mo para makalapit sa Panginoon. Amen po? May kausap po ako dito. Amen. So, ang mga pastol po, nung panahon po nila, ay tinitingnan ng lipunan na mababa. Huwag mo tingnan yung katabi mo, hindi siya yun. Amen? Walang pinag-aralan. Okay, hindi din sila religious, impressive people at hindi po sila nire-respeto that time. Pero sila po ang unang nakarinig ng magandang balita at nagkaroon ng pagkakataon na makakita sa ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin nito? God is saying to us, listen po church, that this Savior is for everyone. Kahit pa ikaw ang pinaka ini-ignore ng mundo. Amen. Ang ginawa po ng Panginoon, ginawa niya pong sobrang accessible ang lugar kung saan po siya pinanganak. Mapapansin po natin, walang guards, walang protocol. Hindi mo kailangan ng appointment.
bago ka makapunta at lalong walang entrance fee. Amen po, kahit sino pwedeng lumapit. Ang problema, sa maraming tao, tarinig na ang magandang balita at may free access na, ayaw pang lumapit. Gusto kong malaman mo, kapatid, na hindi mo kailangan na maraming achievements. Hindi mo kailangan na nasa tuktok ka bago ka makalapit sa Panginoon. Hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-anong bagay para magkaroon ka ng access. Kasi nung pinanganak ang Panginoon, may access ka na. Gagamitin mo na lang, pupuntahan mo na lang, at lalapit ka na lang. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Amen. You don't need to qualify yourself. Hindi mo din kailangan magpanggap at lalong hindi mo kailangan mag-perform para magkaroon ka ng access. Hindi malayo ang Panginoon. Sino po naniniwala na hindi malayo si Lord? Amen. Malapit lang siya. Hindi mo lang pinapansin. Hindi busy ang Panginoon. Sino po naniniwala na hindi busy si Lord? In fact, God is always available. Sadyang busy ka lang. Abot kamay ang Panginoon. Sino po naniniwala? Abot kamay po natin ang ating Panginoon. Sadyang ayaw mo lang iabot yung sayo. Amen? Sabi po ni D.L. Moody, God put His cookies on the lower shelf so that everyone can reach them. Nilagay na po ng Lord sa pinakamababa. Amen? Para mabilis maabot at maka-access sa mga tao. Na kay Lord ba ang problema? Na kanino po? Amen. So meaning, God Himself start His great miracle. Hindi po kung saan-saan, but simply in the manger. Kung saan reachable, kung saan touchable, kung saan approachable, at kung saan accessible. So ano po ang application natin dito? Unang-una, lapit sa Panginoon. Come to Jesus boldly. Tama na po yung pagsasabi na ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa Panginoon. Sounds familiar? Ayusin ko muna yung sarili ko bago ako lumapit sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, marami po mga tao nagsabi na ayusin nila ang sarili nila. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa nakakalapit. Yung iba, finish contract na, pinabalik na ni Lord, hindi inabot ng pag-aayos. Amen po ba? Gusto ko pong malaman nyo na hindi mo maaayos ang buhay mo hanggat hindi ka nalapit sa totoong may kakayahan na mag-ayos ng buhay mo. Amen? Huwag mong pilitin ng sarili mo lang, hindi mo kakayanin. Amen po? Pangalawa, tanggalin ang mga hadlang. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi ko, tingnan mo lang. Hindi siya yun. Okay? Minsan judger din talaga tayo, no? Parang biglang pagtingin mo, napaisip ka na, parang hadlang nga to. Biro lang po. Amen. Amen. So, yung mga nakikita mo na hadlang sa paglapit mo sa Panginoon, yung hiya, yung takot, yung guilt feeling, mga maling tao, yat po yung mga bagay na dapat alisin mo na. Bago matapos sana tong taon na to, alisin mo na yung mga bagay na yan. Amen? You will finish this year strong. Amen po? Amen? Pangatlo, maging tulay ka. Sabi mo sa katabi mo, maging tulay ka. Sana, ikaw mismo ang nagagamit ng Panginoon to welcome other people to His kingdom. Sana ganun mo ginagamit yung buhay mo. Sana yung buhay mo, pinapagamit mo sa Panginoon para maging pintuan. Hindi dahil malapad ka. Inom lang po ako, wait lang. Baka magalit po kayo sa akin. Ulitin ko pa po ba? Amen. Gamitin mo yung buhay mo para maging pintuan. Alright? Parang gusto nila ulitin ko eh. Baka magalit na po kayo sa akin. Pero para maging daanan na maraming tao para makalapit po sa Kanya. Amen. Let your life be a doorway, not a wall. Sabi mo sa katabi mo, maging pinto ka. At huwag maging pader. Amen. Pas, marahas malapad yun ha. Diyan ako lalagay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tapos na po ako. Sa number 2, number 3 na po. Number 3, it proclaims God's mission. Amen. Sabi po dito, after seeing Him, the shepherds told everyone. Sabi mo, everyone. No,
told everyone what would happen and what the angel had said to them about this child. Sa lahat po na nakarinig ng story ng shepherd, ano po nangyari? Astonished. Namangha po silang lahat. Alright? Then, after noon, the shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. So, Life Giver Binyan, the manger is not cute. Hindi po siya cute. Hindi lang siya basta Christmas decor na nakikita po natin na maganda at masarap tignan. At lalong hindi po siya aesthetic. Ang sabsaban po ay sign at nagpapakita na totoong may Jesus na dumating sa mundong ito. Amen? Hindi para maging celebrity, hindi lang para basta mag-rule politically, but to serve. Yun po yung reason kung bakit merong manger. Sana every time na makakakita po tayo ng manger, ang maaalala po natin that this manger or this story is the beginning of a rescue mission. Ito pala yung story ng manger. And God's mission is to save you and that you become a part of His mission. The message of the manger is iligtas ka para maintindihan mo na mayroong salvation. At the same time, maging part ka para magkaroon naman ng salvation yung ibang tao. Amen po? Naintindihan po ako? Amen? Gusto kang sagipin ng Panginoon sa mga bagay na umaagaw sa buhay mo na mahabang panahon. Fear, shame, empty living, alright, distraction and purposelessness. Gusto ng Panginoon na iligtas ka dyan. At gusto ka din gamitin ng Panginoon to do your mission. Sabi mo sa katabi mo, do your mission. Do your mission. Amen? Sana kagaya po tayo ng mga shepherd. Alright, nung natagpuan po nila ang Panginoon at naintindihan nila, wala po silang ibang ginawa kundi immediately, sabi mo immediately do their mission. Ganun agad yung ginawa nila kasi naintindihan nila Na-encounter nila ang Panginoon and that is more than enough. Amen? Sino po dito naka-encounter na kay Lord? Amen? Lahat po tayo na-encounter natin si Lord. Pero sana, that is more than enough para lumabas po tayo at do our mission. Amen po ba? Pag mission po ang usapan, parang ayaw nyo po sumagot. Amen po? Alam mo kapatid, yung mission ni Lord, it advances not in title but in testimonies. The message of the manger teaches us that salvation is meant to be shared. Tama po? Salvation is meant to be shared. That revelation demands proclamation at yung personal encounter, dapat it will make you a public witness. Na-encounter mo si Lord, naranasan mo si Lord, sana naman, bigyan mo ng pagkakataon yung iba na maranasan at marinig din nila yung salvation. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Para po mas maintindihan natin, yung mga pastol po, yung mga shepherds po, hindi po sila theologians. Tama po? Pero naging missionaries po sila. Can you imagine? Habang inaaral ko po to, ako mismo nagulat. Sabi ko, pambira, merong ganto sa loob ng story na makapanganakan ng ating Panginoon. And it is God's wisdom. Amen? We need to proclaim the message kasi isa po ito sa part ng mission ng ating Panginoon. Ano po sabi sa verse? All who heard the shepherd's story were astonished. Lahat po sila namangha. Alright? Lahat po na nakarinig ng mensahe galing sa encounter ng mga pastol ay namangha. Alam mo kapatid, baka mamaya, ikaw na lang pala ang kulang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na lang pala ang kulang. Ikaw na lang pala yung icing sa cupcake ko. Iba yun. Di ba? Baka mamaya, ikaw na lang pala yung kulang. Yung may dala na lang pala ng mensahe ang kulang para magkaroon ng salvation at makakilala ang pamilya mo. Taas po ang kamay ng merong pamilya. Parang walang pamilya. Naawa naman ako bigla. Taas po ang kamay ng merong pamilya. Lahat po tayo, meron tayong pamilya. At bitbit mo yung mensahe, baka mamaya ikaw na lang ang kulang para maligtas yung pamilya mo. Amen? Amen po ba? Baka mamaya, ikaw na lang pala ang kulang para magkaroon ng salvation sa loob ng classroom. Baka mamaya, ikaw na lang pala ang kulang para makatanggap at makakilala ang mga kasama mo sa trabaho. At baka mamaya, ikaw na lang pala ang kulang para magkaroon ng salvation sa community mo. Amen po?
Baka kagaya ng mga pastol, ikaw yung unang messenger na nilagay ng Panginoon, kaso hindi ka nagsasalita. Amen? Maybe you have an ordinary voice. Amen? Sino po dito mga merong ordinary voice? Amen? Alright, but remember that you carry an extraordinary message. Bit-bit mo lagi yung pinakamatindi at pinakakakaibang mensahe na binigay ng Panginoon. Tandaan mo, kapatid, trabaho natin ang proclamation, pero trabaho ng Lord ang transformation. Amen? Kaya wag kang maiinip kapag nag-share ka at hindi nagbago. Hindi ka naman si Lord. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Ayaw mo tignan Nagbago na ba yan? Yung mga hindi pa po nagbabago, i-welcome po natin sa iConnect mamaya. Sharean ulit natin ang gospel. Amen? Amen po. Huwag po tayong mainip. Kasi hindi naman tayo si Lord. Gawin po natin yung dapat natin gawin. Proclaim. Alright? And share. And God's mission moves forward when His people speaks. Gusto mong gumalaw si Lord sa family mo, tama? Sino gusto niya na gumalaw si Lord sa kanyang campus? Sa kanyang community? Lahat tayo gusto po natin. Kaya lang hindi po makakagalaw si Lord kung hindi po tayo nagsasalita. Kung hindi po tayo nagpo-proclaim. Amen po? Amen po ba? Kapatid, tandaan po natin, na ginamit ka ng Panginoon to do mission. Yes, nakakapagod yan. Hindi po biro ang mag-mission. Share the gospel, labas ka, marami ka makakasalamuha, persecution, at kung ano-ano pa. One thing na dapat mong gayahin sa mga pastol na to, listen po church, verse 20, the shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them. Yung mga pastol, narinig po nila ang balita, sumunod, naka-encounter, nag-proclaim, nag-mission, pero bumalik na nagwo-worship sa Panginoon. Amen? This shepherd did not stop being shepherd. Pagbalik nila, nawala ba yung pagiging shepherd nila? Hindi po. Pastol pa rin sila, pero mga pastol na binago na. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malapit na po ako matapos. Alam niyo po, ang mga taong naiintindihan na sila po ay ginagamit ng Panginoon para makapaglingkod ay ang mga taong laging tinatapos ang kanilang paglilingkod at bumabalik sa pagsamba sa ating Panginoon. Knowing that you are privileged na gagamitin kang ng Lord para magkaroon ng salvation sa classroom, sa family, sa community mo. Di ba you are privileged? Amen? Na ginamit ka ng Panginoon na pwede naman ng iba, pero ikaw ang ginamit ng Panginoon. Amen po? PowerPoint, because true worship always sends us back to worship. Yan po ang totoong pagsamba. Ano po ang application natin? Live your purpose intentionally. Sabihin mo sa katabi mo, intentionally. Lagi mo tandaan, kapatid, meron kang calling. Meron kang calling. Nakilala mo ang Panginoon, na-experience mo si Lord, then meron kang gagawin. May gagawin ka. Next, share the message like shepherds. Huwag kang mahiya na i-share yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa'yo. Yung mga bagay na ginawa ng Lord sa buhay mo. Be loud and proud. Amen? Yung mga ginawa mo ng kalokohan, proud ka eh. Tapos yung message ng Lord, hindi ka proud. Amen po? Next, let Jesus continue His saving work in you. Hindi pa tapos ang storya mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang storya mo. The reason why kung bakit naririnig mo pa tong mensahe na to, is an indication na malaki pa ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sana ikaw mismo, kapatid, ilaban mo. Sabi sa katabi mo, ilaban mo. Amen. Sana ikaw mismo, huwag mong tapusin ang mga kaya pang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Marami pang gustong gawin si Lord sa buhay mo. Kaya lang, hinaharangan mo. Hindi makapenetrate si Lord this time. Huwag mo nang harangan. May gagawin si Lord sa'yo. Maniwala ka sa akin. Malaki ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen po? Amen. So as I end, so what again is the message of the manger? Number 1, humility. God came low for you. Hindi para magpa-impress, kundi para magligtas. Number 2, accessibility. God is near.
malapit lang ang Panginoon at hinihintay ka niyang lumapit sa Kanya, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo. Just come as you are. Amen. Kung paano mo nakikita yung sarili mo ngayon, we have time. Later we have time na talagang lalapit ka sa Lord. Lord, ito po ako. And I am willing. No, nagamitin yung free access ko para makalapit po ako sa iyo. And number 3, mission. He came to save you and restore you. Gawin mo din sa iba. You are a missionary of your family. Lahat po tayo dito ay anak, tatay, alright, mga kapatid. Life Giver Binyan, gusto ko mag-sing in sa inyo that you are a missionary of your family. You are a missionary of your workplace, missionary of your campus, and missionary of your community. May invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. And as we end, pwede ba mag-take tayo ng moment to see this picture? Pwede ba ma-plus ng picture natin? After this message, sana makita natin that this manger is hindi lang siya basta ordinaryong manger. Amen. Isang tahimik, simple, at walang spotlight. Pero alam nyo, doon sa tahimik na lugar na yon, na hindi napapansin ng karamihan, doon lumabas ang matinding mensahe ng Panginoon. Sana after this message, every time na makakakita tayo ng manger, hindi na lang natin ito tinitignan bilang isang decoration. But we see, Ikaw na lumikha but what is the true message behind this manger? langit at lupa, Let us close our eyes. ng biyaya at This manger pag-ibig. speaks God's humility. Maraming pagkakataon sa buhay natin na ayaw natin ng maliit. Upang ako Sometimes gusto natin agad ng recognition, gusto natin agad ng applause, gusto agad natin ng success. Pero this story will remind us that the greatness in God's kingdom often starts in a hidden place. Maraming pagkakataon, kapatid, na sinasanay ka ng Panginoon sa manger season ng buhay mo. Yung season na walang napansin sa'yo. Yung season na kahit anong gawin mo, wala kang reward na natatanggap. Yung mga bagay na ginagawa mo, walang nakakapansin. And maybe nandyan ka ngayon sa season ng buhay mo that you are a student, you are an employee, a leader ka pero walang progress. Gusto ko malaman mo, kapatid, kung nandito ka sa season na yan, gusto ko malaman mo that you are not forgotten. Hindi ka kinakalimutan at hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Hindi ka niya pinabayaan because God's value humility than visibility. Hindi mo kailangan ng mataas na posisyon para magkaroon ka ng mataas na purpose. Hindi failure ang pagiging maliit. Hindi ko alam kung anong situation ng satellite nyo, ng life group mo, ng mga disciples mo. Hindi ko alam kung anong meron kayo. Pero kung nasa maliit na season ka ngayon, right now gusto ko malaman mo na training ground mo yan. Diyan ka tinitrain ng Panginoon. Sana makita mo na training ground mo to, na inaayos ka ng Panginoon doon sa mga unexpected places mo. Kung pakiramdam mo, insignificant ka ngayon, wala kang halaga, wala kang value, tandaan mo na doon nagsimula sa manger ang kaligtasan ng buong mundo. Come on, kapatid. This is your moment to humble yourself before God. Magpakumbaba sa Panginoon. Balik sa paanan ng Panginoon. As you understand that God Himself become low para maabot ka. At inaabot ka ng Diyos ngayong oras na ito. Do not harden your heart right now. Pwede ba this time itaas mo yung kamay mo sa Panginoon? Gusto ko malaman mo na kahit anong estado ng buhay mo, you have the access para makalapit sa Diyos. Pagod ka na ba sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo?
Nakakalito na paulit-ulit at hindi matapos-tapos. Jesus, Punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng sugat ng kahapon. This time, lapit sa Panginoon. Lapit sa Diyos. wala kang Tama na yung mga panahon na kapag broken ka, hindi ka nahingi ng tulong sa Diyos. katulan mo'y This time, you will be honest to God. buong Lord, nasasaktan ako. I am broken. Pero nandito ako, Lord. Gagamitin ko yung free access ko para makalapit po ako sa'yo. ako Come on! namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Mga kapatid, God did not wait for us to get better. Hindi mo kailangan maging perfect bago mo gamitin yung free access mo sa Panginoon. Kasi siya mismo ay dumating sa mga panahon that you are broken. Hindi ka lang umaamin. Hindi mo kailangan maging malinis bago ka lumapit sa Panginoon. Kasi kung gusto mong gumaling, lalapit ka sa Lord ngayong oras na ito. Gamitin mo yung free access. Libre. Lalapit ka lang. Aamin ka lang. The message of the manger also proclaims God's mission. Yung mga shepherd, hindi sila nagstay sa lugar kung saan nila na-encounter ang Panginoon. Sana ikaw, kapatid, huwag kang magstay kung saan mo na-encounter ang Panginoon. Sana huwag ka lang tumigil na dito mo na-encounter si Lord, dito ko na lang tatapusin. Sana tayo din, yung encounter mo sa Panginoon, sana it should move you forward. Sana na-encounter mo si Lord ng totoo. Sana ito yung magtulak sa'yo. Ito yung magtulak sa'yo para to do your mission. Ang totoong pananampalataya, hindi pampaganda ng pakiramdam. Ang totoong pananampalataya, hindi lang sa loob ng simbahan. At lalong hindi lang kapag may occasion. God has mission for you right where you are. Tignan mo ngayon yung sarili mo, kapatid. Nasaan ka? Saan ka nilagay ng Panginoon? Saan ka tinanim ng Diyos? Gusto ko malaman mo na dyan ka niya gagamitin. Do your mission. Do your mission. And if you want to pray for your family right now, hingin mo sila sa kamay ng Diyos. Come on, you pray. You pray. Ikaw ay dakila, You pray. wala kang If you want to pray for your campus, you pray. You pray. Itataas buong langit at lupa. Come on. God is doing something. That's why you need to do something. Come on, church. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo Do something. Kapatid, may gagawin ka. buong May pinapagawa ang Diyos sa'yo. lupa. Kami ay sumasama. Church, Puri hindi mo kailangan ng platform. ka. Hindi mo kailangan ng mic. At hindi mo kailangan ng title para gawin yung mission. The story of the manger is a proof that God starts world-changing mission in ordinary places. Balikan mo yung lugar kung saan ka nilagay ng Panginoon. Bago ka lumabas, balikan mo muna yung lugar kung saan ka tinanim ng Diyos. And do your mission. Do your mission. Oh God. Do your mission. And that is the message of the manger.
Sana hindi na lang natin tinitignan ng sabsaban as if it is a normal manger. Sana every time, I pray na every time na makikita natin yung manger, we see the message behind it. That it proclaims, nakita nito kung gaano nagpakumbaba ang ating Panginoon. That we have free access para makalapit sa Panginoon. And we have a mission. Pwede ba for the last time, we will worship God right now. Come on. Come on, let's lift our hands to God and we will worship God. Yes, Jesus. Come on, let's worship God right now. Come on, with all of our hearts, let's worship God. Ako'y namamanga. Purihin ka. Purihin ka. Sa'yo'y namamanga. Come on, kapatid, with all of your hearts, let's worship God. Purihin Pinupuri ka namin, Panginoon. Come on. Ako'y namamanga. Let's turn our amazement into great worship. Purihin ka. Sa'yo'y namamanga. Come on, for the last time, let's worship God with all of our hearts. Purihin ka. Ako'y namamanga. Purihin ka. Sa'yo'y namamanga. Yes, Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na ibinaba mo sa amin. Truly, Lord, that there is always a great message in the manger, oh God. Thank you once again for reminding us, Lord, that you came low para maabot kaming lahat. Thank you for reminding us that we have a free access, Lord. We are free na makalapit po sa'yo. No matter what, Panginoon, kung ano man yung mga meron kami, ano man yung mga pinagdadaanan namin, oh God, we are free na makalapit sa'yo just as we are. And thank you for reminding us also, Lord, that we have a mission to do. Lord, I pray sa bawat kapatid ko, Panginoon, nakasama ko po ngayong umaga, I declare, Lord, na ibalik mo po ang kanilang puso to do their missions, to their families, campuses, communities, oh God. Gawin nila, Panginoon, mag-testify how good you are. Mag-testify, Panginoon, kung gaano kalaki at katindi, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Before this year ends, Lord, lahat kami, we declare, babalik kami sa mission, Panginoon. We will reach the unreachable. Yayakap ng tao, magmamahal, Panginoon, ng mga tao. Same thing, Lord, ng ginawa mo sa amin. Salamat, Panginoon, we pray, O God, na matagpuan at matatan mo kami, Lord, na tapat na naglilingkod sa'yo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.